How is your emotional health? Finding peace in God's presence. So ang atin pong teksto ngayon ay matatagpuan po sa Filipos, Kabanatang 4, talatang 5 at 7. Alam niyo po kung meron pong isa sa mga lingkod ng Diyos na meron ho talagang authority na magsalita tungkol sa finding peace in God ay ito po si Pablo. Sa dami ho ng mga pagsubok, problema, may mga bagay ho tayong maipagpapasalamat pa rin ho sa Diyos. Okay? At kapag daw ho tayo ay lumapit sa Kanya dahil siya ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, ito ay experience ni Pablo, kaya ibinabahagi ho niya sa ating lahat. Yung kapayapaan daw po ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Okay? Kahit siya, may mga experiences siya na bagamat marami siyang problema, pero dahil idinudulog niya sa Diyos, nakakaranas po siya ng kapayapaan na hindi masayod ng pag-iisip. So, biblical prescription 1. When anxious or worried, pray and sing to God. Lift to Him your problems and cares, especially when persecuted or experiencing injustice while doing His will. Wala naman pong kasalanan sila Pablo dyan Nangangaral lang po sila ng ebanghelyo dahil sumusunod sila sa Diyos na kailangan pong dalhin ang salita, ang mabuting balita sa lahat ng mga Bakit po natin binigyan ng importance yung pray and sing to God, especially yung sing to God? Alam niyo po, it is scientifically proven that music has effect on our... Next po. So, biblical prescription number 2. So, trust God, strengthen yourself in the Lord, and seek His direction. Okay? So talagang dakila ng Diyos, Sa banal na kasulatan po, ang Diyos, isa sa kanyang mga attributes, siya po ay napapakiusapan. Okay? So, pwede kang mag-appeal sa Kanya. And if it is according to His will naman, kasi nasa kapangyarihan naman niya ang lahat ng bagay. So, pwedeng magbago yung una na niyang pinahayag. So, kaya isa po ito sa makokontra sa doktrina na ang Diyos, pag nagsabi na siya, yun talaga ang niya, judgment niya. Ito, makitang-kita mo na nag-appeal siya sa kaya, at ni-reverse ng Panginoon yung kanyang unang ipinahayag, unang desisyon. So, biblical prescription number 4, when you've sinned against God, humble yourself, ask forgiveness, and wait for the Lord's judgment and mercy. Ito po, isa na naman pong si David na naman. Napakarami ho talagang tagpo sa buhay ni David. Actually sa books of the Old Testament, 1 Samuel, 2 Samuel, Chronicles, 1 Chronicle, marami ho dyan ay mga tala ng buhay ni Haring David. So yan po ang attitude ni David. Kung nagkasala siya, inaamin niya kaagad at tinatanggap niya kung ano man yung penalty na ibibigay sa kanya ng Panginoon. At kapag nag-utos ang Panginoon, anong kailangan gawin upang to remediate, maayos yung pagkakasala niya, ginagawa niya kaagad. So, napakagandang halimbawa ho yan sa atin, mga kapatid. Kasi subject ho tayo sa sin. Kung magkasala man ho tayo, wag na ho nating i-deny. Aminin ho natin. Confess it to God. Sabi nga po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mas nagagalit po ang Diyos, kapag hindi ho natin inaamin yung ating kasalanan sa Kanya, na parang wala lang. Lastly po, biblical prescription number 5, meditate and follow God's Word. To prevent disobedience, unnecessary trouble, and thus receive peace from God. Kung ikaw ay magpapakasama, magpapatuloy ka sa kasalanan mo, wala pong kapayapaan. Pero kung ikaw daw po ay mag-aaral, tatanggap, makikinig, at gagawin mo yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoon, ang pangako po ng salita ng Diyos. And the God of peace will be
with you. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga